Hello guys, welcome back sa ating vlog at welcome back sa ating YouTube channel. Ako Mabi. Isang magandang hapon sa ating lahat mga kanobi. Matagal-tagal na naman tayo hindi nakapag-upload ng ating video. So, yun nga, maraming mga pagbabago na naganap dito sa ating aviary, sa ating munting aviary. Yung iba, hindi na natin talaga na accumulate, hindi na natin siya document kung na super busy tayo. So, ang nangyari kasi mga kanobi ganito. Itong month ng December, alam naman natin na lahat ng tao ay busy sa ganyang panahon. So, tayo naman na bukod sa bihira na tayo umakyat sa ating libunan, yun nga, na-busy tayo ng sobra-sobra. So, naging hassle na rin sa atin itong ating hobby na pag-iibon. Kaya ang ginawa natin ay nag-ano muna tayo, naglaylo muna tayo. Nagpahinga tayo ng almost a month o mahigit pa sa pag-vlog. Pero tuloy-tuloy pa rin tayong nag-aalaga ng ibon. So sa mga nagtatanong dyan kung nag-quit na ba ako, hindi pa. Yan. Naglaylo lang tayo. So, nag-stop breeding din tayo at wala tayong ibang ginalaw sa mga breeder natin. Hindi tayo nagsalang, hindi rin tayo palit-palit ng pares muna kasi nga hindi rin naman natin siya maaasikaso ng maayos. So mas maganda kasi kapag ready na, saka natin na sila isasalang lahat para kung sakaling bumugaman ng mga inakay, itong mga ating breeders ay hindi masasayang. Tulad ng mga nakaraang painakay ko, ayun nga, ay hindi natin naasikaso, hindi nga yung iba namatay lang. Yan, so ngayong hapon, tignan natin yung mga pagbabago dito sa ating mini aviary. Yan, unahin na natin yung pagbabago. Yan, nilagyan na natin siya ng aluminum wire mesh. Yan, paikot dito. Although hindi pa siya totally kompleto kasi yung dito sa bandang baba hindi ko pa nalalagyan. Ayan, butas pa siya. Bala ko ilagay dyan ay ano na lang, yero na lang o kaya ano bang maganda rito, steel matting, tapos lagyan ng tatakloban na lang natin ng ng kapal tulad nito, ganyan. So nilagay kasi natin yan dati na matigas na goma, yung pangswelas ng sapatos. Yun nga, pangit pala pag mainit, nangangamoy, nasusunog siya, para nangangamoy dito sa taas, parang may nagsusunog ng goma. Tapos pag umulan, although hindi naman nababasa yung mga ibon natin, lumalaki siya, nag-expand. So ending, sayang lang din, hindi tumagal. Wala pang isang taon yung nabili natin na pantakip dito. So papalitan na lang natin ng bago. Same as dun nilagay natin dito dati na galvanize. Naloko tayo nung napagbilan natin. Sabi kasi galvanize daw, hindi kinakalawang, kaya pwede sa outdoor. Nilabas natin yun, wala pang mga isang buwan, rainy season kasi nung kinabit ko yun. Ayun, kinalawang lahat. So kaya hindi na natin nilagyan. Hindi natin sila nilagyan. So lagyan na lang natin siguro dito ng takip. Kasi dito wala pa tayong bakal, hindi pa natin nilagyan. Ang dalawang bakal na pa ganun, para pwede rin lagyan ng cage. So kabilaan na sila. Yun naman talaga ang plano natin dito, na kabilaan. Yan, maganda kasi tignan, tsaka maliwalas, madaling magpakain. Tapos yung mga cage pala natin mga kanobi, ito yung nabili natin last time na dual cage. Kasi pininturahan na natin. Yan, pwede na siyang gamitin. Tinesting na ni Philo. Yan, iniwalay ko na doon sa kanyang, akala ko magiging kapares niya. Iniwalay ko na doon. Tinesting ko muna si Jan. Kasi nag-iisip pa tayo kung ano yung mga ilalagay natin. Sasalang natin ngayong January sa mga ibon. Kasi mga dito nating mga ibon, mga medyo may edad na, baka hindi na natin sila isalang, baka dito na lang sila. Yung mga dati kasi nating breeders mga kanobi, tsaka yung mga dapat isasalang natin na pamalit sa kanila,
eh mga binigay na natin, pinamigay natin this December. Hindi lang nga tayo nakapagpa-raffle. Nasabi nga natin sa ating Facebook page na mamimigay tayo ng ibon. Tapos hindi na natin natuloy na iparaffle kasi nga wala na tayong oras para mag paraffle pa. Ginawa ko na lang ay namili na lang ako sa mga gustong mag-alaga. Yan, natin. Binigyan ko sila. So, ang na-out natin, nabigay natin sa mga na yon, mga subscribers natin ay nasa 3 pairs din. Yung mga nagpe-pair na sila, kaya nang konti na yung mga ibon natin dito. So, ayun nagpapares na. Nagsusubuan na. So, baka pwede natin silang ilagay dito sa cage. So, ito kasi gagawin natin breeding cage. Tsaka ito. Yan. So, bali meron tayong ilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong 8 cages na pwedeng nilang pagbreedan bukod dito sa light. Yan. So, mga kanobi, gumawa rin pala tayo ng isa sa pinagkaabalahan natin nitong December. Ito, gumawa tayo ng DIY ang tawag dito, pairing cage. Yan. Ito ay galing lamang sa mga tira-tirang kahoy na ginawang cabinet. Yung last year, tinabi ko lang. Tapos sinukatan, pinutol. Yan, ginawa na natin. Tapos yung guard yan, mga kanobi, yung mismong puti na nagtatakip doon sa kahoy. Plastic lang yan. Wala kasi ako makita na aluminum o bakal. No? Yan na lang ang nilagay ko kaysa gagastos pa tayo. Nagtitipid nga tayo mga kanobi para sa ating mga alaga. Kasi ngayon ay napakamahal na ng patoka. Lahat ng essentials ng ibon, napakamahal na po. So, kanya-kanyang paraan yung mga breeders para malesen yung kanilang gastos sa hobby. So, although tayo hindi naman nag-out ng mga ibon, sa sariling bulsa natin galing yung yung mga essentials nila. Kailangan talaga natin gumawa ng way para hindi tayo mahirapan o hindi sila maging pabigat sa atin. Yan, so yun nga, pinagpa-practice na ni Philo number 1 yung ating ito yung mukhang kak, itong ibon na to. Bala ko sana i-parish ito sa Parblo din or dito sa ating mga possible Bluetooth. Okay. Ito mukhang kak na rin to. Itong isa. Kaso malapad ang kanyang pagkayo mga kanobi. Makikita nyo. Mabot sa balikat. Pero tingin ko parang kak siya. Sa behavior niya kanina pa lang. Nakita nyo, di ba? Gustong magsubo. So, itong ito, tsaka ito. Yan, silang nestmate. Silang magkapatid. Kapatid rin naman nila to, si Philo. Kaso sumunod na clutch. Mga pa-inakay ko. Tapos ito naman, ito natira sa atin. Itong kapatid nung dati ating pinaraffle na green pastel, opa. Siya na lang ang natira. Mga pinagbibigay na natin yung mga kapatid nila. Yung iba natin mga pa-inakay. Pero nga pala tayong mga kanobing meron pa nga pala tayong bagong dating na ibon. Ayan, isang blue pail. Regalo sa atin ni Sir Sebastian Carl. Wala na raw kasi siyang paggagamitan kaya binigay niya sa atin. Pinahiram niya pala. Ayan. Pero binigay niya sa atin. Pero sa akin kasi pag binibigyan tayo ng ibon, kapag nakakuha na tayo ng linyada sa kanya, ay sinusoli naman natin kahit sinasabi ng gift bird ko na yan sa'yo. Yun lang, parang hiram pa rin. Tapos itong kasama niya mga post PF tsaka split PF. Sana makapag-project tayo ng mga ganyan ulit. Pail follow. Although meron na tayong isang opa pail sa loob ng bahay. Yung mga inakay natin. Malalaki na rin. Next vlog natin, yun, sila naman yung bibisitahin natin. So dito muna tayo sa ating mini aviary.
So dumako naman tayo mga kanobi dito sa ating mga pinapagulang na inolines. Yan. Yung apat na green fisher na yan, meron silang mga dugong ino. Hindi nga lang sila mga opa na visual, mga possible split naman sila. Possible split opa. So, pang materialis pa rin sa Lutino opa line. So, itong ating possible blue to na cobalt blue, possible blue to, tsaka possible PF din. Regalo naman sa atin ito ni Sir Noel ko last year. Kasama rin siya sa pinapagulang ko. Tsaka itong ating sariling painakay na green opa pastel. Magkakaedad kasi yan mga yan eh. Kaya diyan ko muna sila. So pag naayos na natin yung breedingan natin, itong mga nakapag-decide na tayo kung ano yung mga ilalagay natin. Yan ang kasama sila sa mga isasalang. Lalo na itong mga inolines. Sa tingin ko mga mga karamihan sa kanilahin. Ito pares na natin dito sa ating mga kak na dalawa. Kak tong dalawang to, panigurado. Kasi tagal na nila dyan, ayaw talaga mag-itlog. Nasa age naman na sila para mag-breed. Kompleto, may nest box, mayroon silang nesting sa loob. Ayaw talaga mag-itlog. So baka nandito ang kanilang mga makakapares. So ilang para sa araw na ito mga kanobi. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin yung subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi updated sa mga bagong videos na gagamit ko dito sa aking mini aviary. Yan. So bago ko makalimutan muna tayo, babati muna tayo ng Happy New Year sa inyong lahat. Although late na, pero yun nga, Happy New Year. Sana ngayong taon maging masagana ang buhay ng bawat isa sa atin. Lalo na sa mga tropa natin mag-iibon dyan. Sana ngayong taon natin para makapagpalabas ng mga mutation na gusto natin. So, yun lang. Bye!